Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, iyak na si Tamba. Nahuli Kongreso, yan na, PBBM Kumambyo, lahat nilaglag. Nako. At ito pang nakakagulat mga kababayan, no? INC kumilos na. Nako, gagawa ng people power para kay Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Nako, talagang eto, mismong Iglesia ni Cristo gagawa ng People Power Rally sa EDSA para kay Vice President Sara Duterte. Eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon to. Just in, Iglesia ni Cristo makikialam na. Panawagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga kasapi nito ang hindi pagsang-ayon sa mga isinasagawang impeachment kay Vice President Sara. Ipinunto ng Iglesia ni Cristo na dapat unahin ng gobyerno at ng mga taong nasa likod nito ang mga kaguluhan at mga problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Ayon sa isang programa sa Net25 na channel mismo ng Iglesia ni Cristo, ay naghahanda ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ng isang rally kontra impeachment ni Vice President Sara. Binanggit sa kanilang programa na napakaraming problema sa Pilipinas na dapat unahin, solusyonan at doon mag-focus, hindi para sa impeachment ng Vice Presidente. So yan mga kabayan, palakpakan po natin at tama po ang sinasabi nila na sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit ang inuuna ng Kamara, no, na asikasuhin ay itong impeachment para kay Vice President Sara Duterte, no? Hindi ba nila ramdam yung kahirapan ng ating mga kababayan ngayon? Pero sabi ko nga sa mga nakaraang vlogs natin mga kababayan, these congressmen, hindi po sila affected ng inflation, hindi po sila affected ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin sapagkat sabi ko nga sa mga last vlogs natin ay punong-puno na po, no, ang kanilang mga bulsa. Yun naman talaga, yun po ang naiisip ko. Kaya siguro dito sila nakafocus kay Vice President Sara Duterte. Pero mga kabayan, kung totoo pong sila ay representatives, no, ng kanilang mga distrito, ng kanilang mga organisasyon, no, siguro ko naman na mayroong silang mga miyembro or constituent na talagang nahihirapan or naghihirap dahil po sa pagtaas ng mga bilihin at itong pangungurap nila. Puro bigay lang ng bigay ng ayuda. Yan ba ang sabi kasi nila, it is the solution for the inflation, yung pamimigay nila ng ayuda. But mga kababayan, maniwala man tayo sa hindi, it's not the solution for this inflation, no? Maybe this is a solution for short term, 1 week, no? Ganyan, 3 days. Hindi naman tatagal yung mga ayuda na yan sa isang taon, mga kababayan. Sa mahal ng bilihin, yung 3,000 na binibigay nila, siguro ko 2 days lang yan, ubos na. Diba? Tama po yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sa dami-dami po, no, ng problema ng ating bansa, bakit nyo tututukan itong impeachment kay Vice President Sara Duterte? No, we're in. In fact, mga kababayan, no, naglabas na po ng resulta ang COA sa kanilang audit report, no, dito sa Office of Vice President. Unmodified opinion ang ibinigay nila, mga kababayan. Ibig sabihin po, wala pong ginawang anomalya. Kumbaga, perfect yung score ni Vice President Sara Duterte or ng Office of the Vice President dyan po sa audit report ng COA. Wherein, mga kababayan, no, yan po ang sinasabi nila na ground for impeachment.
Saan ka ba naman nakakita ng ground for impeachment na unmodified opinion or perfect, di ba? Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. At number 1, ayaw nila sa uri ng kaguluhan. Kaya ngayong araw pa lamang ay nagsasagawa na o nag-oorganisa na ang buong lokal sa buong Iglesia ni Cristo upang magkaroon ng malaking pagtitipon. Abangan ang buong detalye sa buong video. Nako, paano na yan mga kongresistang buwaya, mga senators? Hindi nakikialam ang Iglesia ni Cristo sa anumang politika. Pero ngayon lang sila umalma. Nako, mga kongresistang buwaya, mga senators. Isa lang po, no? Ang ibig sabihin niyan mga kababayan, ito po ay malaking sampal. Hindi lang po hindi lang po dito sa mga senators at mga tonggrista, no? Maging dito po sa ating administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Itong gagawing people power rally ng mga Iglesia ni Cristo, and I think it's not the only hindi lang po sila makikisali dyan, kasi pag nakita na po ng taong bayan na marami na, di ba, isusulong na po yan, iba't ibang relihiyon na po yan mga kababayan, no? Gaya nga po ng pinupoint out kanina, hindi lang po, no, ito kahihiyan or sampal mismo dito sa kamara, sa mga kongresista, sa mga senador, no? Maging dito po sa administrasyon ito, sampal po ito sa kanila, kasi minsan lang po, no, or I think ngayon lang po sila makikialam sa political side, no, or political aspect ng ating bansa, kasi nga po sila ay nasa religion, no? Isa lang pong ibig sabihin yan, mismong sila nakita po nila, no, na hindi na po tama ang ginagawa ng mga ito. Itong panggigipit nila, hindi na po tama. Palakpakan po natin ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kagalitin nyo ba ang Iglesia ni Cristo? Black voting yan. Isip-isip kayo. Sinama ang Iglesia ni Cristo sa affidavit ni Garma kasi alam naman natin ang maniobra nun. Diba? To maliciously break the good relationship between INC and the Dutertes. Nasa affidavit na. Pero magrarally pa rin ang Iglesia ni Cristo to support VP Inday Sara. Sayang ang affidavit ni Garma. In a stunning announcement today, December 4, just over an hour ago, the powerful Iglesia ni Cristo informed the public through its media network Net25. Sa ganang mamamayan, the church is organizing a massive rally to call on the leadership of the House of Representatives to stop any and all efforts for the impeachment of Vice President Sara Duterte. It's official. The Iglesia ni Cristo membership is against the impeachment of the Vice President. Sa mga re-electionist na mga kongresista and senators, black voting po ang Iglesia ni Cristo. Just a friendly reminder. Ayuda sa kampanya o siguradong boto. Nako, mukhang magkakagulo nito. Subukan yung kalabanin ng Iglesia ni Cristo, sabi nga ni Juan Ponce Enrile. Kung gusto mong magulo ang buhay mo, kalabanin mo ang Iglesia ni Cristo. At kung pag-uusapan naman natin kung sino ang dapat ma-impeach, isa lang naman talaga yung mayroong pondong hindi maipaliwanag. Narito ang komento at reaksyon ni Waray Laban, panoorin natin. Masarap talaga maging mangmang pag Pilipino ka. Masarap talagang maging Pilipino pag wala kang alam. Masarap talaga maging Pilipino kung hanggang dyan lang ang kaya ng utak mo. Mayroon ka namang cellphone. Try to research everything what happened to the Philippines. Masarap maging mangmang at magmarunong kung hindi mo alam na bangag ka. Ang masasabi ko, masarap maging Pilipino dahil nagbubulag-bulagang ka.
Masarap maging Pilipino dahil nagbibingi-bingihang ka. Nasa paligid mo na ang totoong ebidensya na tumaas ang drugs and criminality, tumaas ang droga, ang mga adik mismo dyan sa Pasig, pero nagbubulag-bulagang ka. May tinatakpang ka ba? Hindi mo ba nakikita yung lugar mo? Hindi mo ba nakikita yung paligid mo? May cellphone ka naman. So yan mga kababayan, we're so agree to waray laban, no, mga kababayan. Sa kanyang mga sinasabi, masarap daw maging Pilipino kapag nagbubulag-bulagan ka. Paano mga kababayan? Kasi kapag nagbubulag-bulagan ka, parang mabilis ang pera. Kasi bulag ka eh. Hindi ka makapagsalita, hindi ka pipi ka na rin, di ba? Wala ka nang ibang sasabihin, tatanggap ka na lang ng pera. Yun lang yun. Nagbubulag-bulagan kasi kayo. I-compare nyo nga yung dating lugar nyo nung nakaraang administrasyon at ang administrasyong ito. What happened? Diba? Tanong nga ni Waray Laban, no? What happened to the Philippines with this administration? Well, anyway, very self-explanatory na yan. Lumabas ka lang, magmasid ka lang, gumamit ka lang ng cellphone locally, yung mga balita sa lokal na balita dyan sa inyo, no? Makukumpara mo talaga yung pagkakaiba noon at ng administrasyon ngayon. Yan mga kababayan, at eto pa mga kababayan, eto naman eto breaking update, lihim Kongreso na booking, PBBM itigil impeachment, lahat na alarma tambayak. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Lumutang. Eto na ha. Lumutang ngayon si dating Senator Laila de Lima. Nakarating po ngayon si dating Senator Laila de Lima sa House of Representatives para ipakita di umano ang suporta niya dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? Yun ang sa balita. Alam niyo, sa tingin ko, itong si Presidente Bongbong Marcos at itong si House Speaker Martin Romualdez, alam ko na may kadramahan silang dalawa. Itong mga nangyayari ngayon, lahat ito ay pa-effect lamang. At yan ay talagang ano natin. Wait muna ha, kasi na-off ko. Yan ay i-explain ko sa inyo. Okay? I-explain ko ito lahat sa inyo dahil po natuklasan po natin na itong si Presidente Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay nagdadrama-drama lang po sa mga latest statement nila. O ano ba yung latest statement nila? Yan ang malaking tanong. Okay? Ito yung latest statement. Ito yung plano ha na na-analyze natin. Si Bongbong Marcos nagpakita po ng akala raw niya hindi raw kakalat yung text message, di ba? Kung matatandaan nyo, inamin niya sa kanya yung text message. Sana private conversation lang yun, pero na spread sa public na VP Sara is unimportant. Itigil yung speech na yan. Itigil yung impeachment na yan. Di ba? Yun ang pakulo ni Bongbong Marcos na meron siyang text message kung si kanino yan niya sinisend. Ang pakulo ni Bongbong Marcos doon wag raw i-impeach si VP Sara kasi it will blah 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 kung ano yung mga explanation niya doon. Okay? Hindi raw importante si VP Sara. At hindi po natin nagustuhan yon. Kasi lahat ng mga vloggers, lahat ng mga political analyst, hindi po maniniwala na private yon. Sinadya yun. Okay? Sinadya yun ni Bongbong. So, yan mga kababayan, tulad po ni Sir Don Mara TV, no? Sa last vlogs natin, sinasabi ko rin na, nako, parang drama lang talaga. At maybe mga kababayan, this so-called leak, no?
private communication, sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na nilalik, no? At nasend at naipakita kay Katunying, no? And maybe Katunying is one of the character, no? Diyan sa dramang 'yan. Para maipakalat. Parang si Katunying po ang ginawa nilang tulay, no? Bridge to disseminate, to spread out, no? This private communication, private message, no? Na sinasabi nga na itigil nyo yung ano na yan, impeachment kay Vice President Sara Duterte. But then again, this Congress, kumbaga, doesn't honor, no? Oh, yeah. That command of our president. Doesn't obey, no? The command of our president. E ano pong ibig sabihin yan? No? Kung ganyan palang hindi nasusunod ng ating presidente, mga kababayan, no? Kung dyan palang hindi na po nasusunod ng ating presidente, what more, no? Doon sa mga importanteng mga bagay na posibleng gawin ng Kongreso na dapat ay makialam ang ating presidente, hindi po pwedeng makialam ang ating presidente. No? Kasi sabi po ni Representative Franz Castro, there is a separation of power. Totoo naman po. But we have the president. Bakit pa tayo nagkaroon ng presidente kung Kongreso lang naman pala ang masusunod? Di ba? Yun yung point eh. Bakit tayo nagkaroon ng presidente kung Kongreso rin naman pala ang masusunod? Eh di sana, tinanggal, wala lang presidente, Kongreso na lang. Po ngayon, hindi mo maintindihan ang Kamara, mga kabayan. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, pag sinabi niyang ipasa niyo ito sa ganitong nakatakdang araw, nako, itong mga congressman, magtatrabaho yan. Overtime pa, kung overtime, may pasa lang ng batas na yan. Diba? Pero ngayon, mga kabayan, simple lang. Sinabihan lang ng presidente, wag yung ituloy yung impeachment na yan. No? Eh, dapat sana because he is the very highest position sa ating bansa. Dapat siya po ang nasusunod. But then, itong Kamara, wala. Disobey the command of the president. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa ang Kamara sa ating presidente. Oo nga, meron po tayong separation of power, no? Kasi nasa legislative branch ang Kamara, pati ang Senado. Nasa executive branch naman po ang presidente. But what I'm trying to point out, mga kababayan, no? Bakit pa tayo nagkaroon ng presidente na hindi rin naman pala masusunod? Di ba? Kaya nga tinawag siyang presidente kasi siya po ang masusunod. No? Ngayon lang natin na ang presidente pala, mga kababayan, ay pwedeng hindi masunod. Because sinasabi ni Castro na separation of power. Naku talaga, oo. Nalilito na tayo, mga kababayan. Ako nalilito na, pero hindi naman sa nalilito. Pero, di ba? Minsan talaga mapapaisip ka, mas makapangyarihan talaga ang Kongreso kaysa sa presidente. Dito lang sa impeachment na ito. Kasi dapat nasunod ang presidente. Eh kayo, mga kababayan, ano po sa palagay ninyo? Makapangyarihan ba ang Kongreso over the president? Ano man po ang inyong opinion, i-comment lang po sa baba para at isa lang po natin, mga kababayan. Ang inyong opinion, maraming salamat po.